Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa umaga po ito. Praise God. Kumusta na po kayo mga kapatid? Praise God. Purihin po ang Panginoon. Talaga napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. At kailanman di matatawaran po ang kanyang kabutihan po sa buhay po ng maraming mga tao. Kung kayo po ay nakahanda na salita ng ating Panginoon, nakipagbukas po kayo sa akin. Please open your Bible in the book of Psalms 143, verse 10. One verse po tayo, mga kapatid. Sa Amplified Version, ginamit ko niya mga salitang ito. Teach me to do your will so that I may please you. For you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. Sa Tagalog po, ang Biblia translation po, turuan mo akong gawin ang iyong kalooban, sapagkat ang aking Diyos ay ikaw, akayin nawa ko ng iyong mabuting espiritu sa landas na pantay. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Maaari na po tayong umupo, purihin po ang Panginoong Diyos sa umaga po ito. Yung topic po natin, yung pag-uusapan po natin, no? Gusto ko pong dugtungan yung message na nakaraan po na pagpasok po ng bagong taon ay mahalaga po na maunawaan natin yung kalooban po ng Panginoong Diyos. Understanding the will of God. Ngayon, gusto ko pong sigundahan po ito ng message na ito ng may pamagat na ganito, knowing and doing the will of God. No? At yung ating pong text na binasa po ay hango po yan sa salita ng Panginoon dun po sa 143 ng Psalm verse 10. Alam ba nila, sabi nga pong ganyan, knowing God or knowing God's will is good. Naniniwala kayo doon, malaman mo ang kalooban ng Diyos, ito'y mabuti para sa iyo. Naniniwala kayo doon? Pero but doing God's will is better. Totoo po yun. At hindi lamang po yun, makikita rin po natin, sabi nga pong ganyan, dito po sa binasa po nating text kanina, isa po to sa mga prayer po, no, na makikita po natin na ipinakita po ni Haring David, King David po. At kung makikita po natin, sabi nga po ganyan, iniisip natin kadalasan yung prayer na ganito, sabi nga, Lord, show me your will. Gusto kong malaman yung iyong kalooban, no? Pero sabi nga po ganyan, sabi nilang ganyan, but mahalaga daw po, yung pinaka-greatest daw po, yung sinasabing, Lord, help me to obey your will. Kasi iba yung kaalaman doon sa pagkasabuhay. At dito ay makikita po natin sa request po ni King David, sabi niya ganyan, ay nauwi lamang po ito sa 6 na salita. Ang gusto niyang mangyari, sabi niya ganyan, Lord, teach me to do your will. Kasi alam mo ninyo, nung ako po'y maging Kristiyano, napansin ko ganito talagang yung mga tao walang kaalaman talaga sa salita ng Diyos. Although namula tayo sa religion, meron tayong Diyos, etc. Nagpa-practice tayo ng ating mga gawain po sa simbahan noon. Pero totally wala talaga tayong alam Pero iba yung panahon natin ngayon sa panahon noon. Ngayon sa panahon natin ngayon, marami na mga mananampalataya at marami na rin po nakakaalam ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ba't ang tanong nga ito? Tayo pa, mga kapatid, matapos na i-reveal ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin, handa ba nating sundin at gawin ang kalooban ng ating Panginoon? Alam po ninyo, meron kayong mapapansin dito sa Word of God. Kasi kung makikita po natin dito sa prayer po ni David, sabi niya ganyan, ay ganito po. Una, ipinapahayag dito, yung puso na umiiyak, na kung saan daw po ay merong pananabik, no? Ng isang kaluluwa na kung saan ay gusto niyang ganapin, hindi lamang malaman, kundi ganapin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po yung first point ko natin dito sinasabi, stays the first heart cry and longing of soul. Alam po ninyo, kapag tingnan po natin dito, kadalasan makikita natin yung tunay nating kalagayan kung babalikan po natin yung ating mga nakaraan. Kasi according to sa Isaiah chapter 52 verse 6, sabi niya, we all like ships, katulad tayo ng mga tupa, have gone astray. Each of us has turned to our own way. Noong una, wala talaga tayong pagkakaalam sa Lord. Ano ba yung kalooban mo? No? Kadalasan, ginagawa po natin. Talagang mga tupang ligaw At ang sabi sa Biblia, talagang ito ang talagang naturalisa natin bilang tao na hanapin yung makapagbibigay lugod sa atin kung ano yung gusto nating gawin.
kaiba sa mga panahon natin ngayon, di ba? Ngayon, Kristiyano na tayo. Tapos, umuunlad yung ating pananampalataya. Pero before, hindi naman ganun yung kalagayan po talaga natin eh. Sino pa sa atin nagnais na malaman ang kalooban ng Diyos na wala pa po tayo kay Kristo Jesus? Wala naman po, di po ba? At kung ano makapagbibigay lugod sa ating paningin, kung ano makapagbibigay lugod sa atin, magbibigay ng kasiyahan sa atin, kadalasan yun talagang ating tinatahak. Kaya ito po sinasabi ko sa Biblia, na kung saan bawat isa sa atin lihis talaga sa kalooban ng ating Panginoon, sapagkat lumakad tayo sa sarili nating daan. Kaya naman, mapapansin natin, isa sa mga nangyari po sa buhay natin, nung tayo po ay born again Christian, iba na po yung usapin pagdating po sa puntos na ito. Katulad po ni Apostol Pablo, kapag binasa po natin yung Acts chapter 9 verse 6, sabi niya ganyan, ito yung malalaman ninyo, di ba, naglalakad siya sa daan ng Damasco, pagkatapos po, meron siyang bit-bit na utos na kung saan huliin, ibilanggo, parusahan, at patayin ng mga mananampalataya, ang mga Kristiyano. Pero ang Diyos ay nangusap po sa Kanya, ang ating Yesu Kristo. At makikita po natin, doon pa lamang nagkaroon po ng, he was converted. Doon pa lamang talaga nagkaroon na siya ng born-again experience. Kasi tinawag niya si Jesus na Lord. At nandun na po kagad yung kanyang submission po sa ating Panginoon. At mapapansin po natin, dito po sa, according to chapter 9, verse 6, sinabi ganyan, trembling and astonished, he asked, ano sinabi niya kay Lord? Lord, what do you desire me to do? Tapos sinabi ng Lord sa kanya, the Lord said to him, but arise and go into the city, and you will be told what you must do. No? Bakit kaya dito sa word na ito, pwede naman sabihin ni Lord, okay, tinatanong mo sa atin kung ano yung desire, okay, yung nais ko, no, na dapat mong gawin. Okay, sasabihin ko sa iyo, ito pinagagawa ko sa ito ang kalooban ko, ito makapagbibigay ng kasiyahan sa akin. Bakit kaya si Lord hindi diniretso si Apostol Pablo na kung saan ay sabihin ng mga salitang yun? Ano sa palagay po niya? Ano po sa palagay ninyo? Bakit sinabi ni Lord, sabi niya, arise, pumayo ka, pumunta ka sa isang syudad, sasabihin ko sa iyo, and you will be told what you must do. At doon malalaman mo kung ano yung dapat mong gawin. No? Alam nyo, kapag tingnan po natin ito, mga kapatid, talaga namang makikita natin, hindi kaagad ibinigay ng Diyos yung kabuuan na gusto niyang mangyari kay Paul. Kasi baka malula po siya eh. No? At hindi niya maintindihan ang lahat ng ito. Ika nga parang installment eh. Okay, titingnan ko muna kung hindi ka talagang gawin ang kalooban ko, unti-unti sasabihin ko sa iyo kung ano talaga yung dapat mong gawin. Di ba? Kaya sabi po ni Lord, o sige, okay, pumunta ka sa isang syudad, madali naman yun, di ba mga kapatid? Tapos, merong tao doon na kung saan ay sasabihin sa iyo, isang lingkod ko, at sasabihin niya sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Pero, ang gusto ko pong bigyan puntos po dito, mga kapatid, itong puntos na ito. Karamihan sa mga Kristiyano, lalo-lalo na po yung mga tumanggap kay Kristo, sincere na tumanggap kay Kristo. Alam mo ninyo talaga ang heart cry po nila ay ito po, Lord, ano ba talaga yung will mo? Ang tanong ay ganito, nung kayo po ba ay tumanggap kay Kristo Jesus, tinanggap niyo si Jesus Christ as your Lord and your Savior? At tanong, ito ba ay sinisigaw po ng inyong mga puso? Lord, ano ba talaga ang kalooban mo? O baka naman wala na tayong pakialam. Kaya naalala ko minsan, meron akong nabasa na isang booklet, sabi niya, ang title po ng booklet na ito ganito, ngayong ikaw ay Kristiyano na. Kasi dapat po nating maintindihan ito, mga kapatid, na pinakamahalaga po sa buhay ng isang tao ay dapat malaman ang kalooban ni Kristo. Naintindihan po ba natin yon? Amen. Okay, praise the Lord. Kaya kung makikita natin, yung mga genuine Christian, ng mga nakakilala kay Kristo, talagang ito po talaga ang tatahakin nila.
ito talagang isisigaw ng kanilang puso. Naalala ko po noon, way back po, 1986 po yun eh. Bago po ako nag-full time sa Lord, sabi ko, Lord, sabi ko, ano ba talaga gusto mangyari sa akin, Panginoon? Ano bang nais mo, Panginoon? Tinanong ko po yun kay Lord eh. At isa sa mga morning devotion ko, lumabas po doon, yung Romans chapter 12 verse 1. At siyempre, hindi naman ako, bata pa ako sa Panginoong Diyos noon, nasa youth ministry pa po ako. Sabi ko, ito ba kalooban mo, Panginoon, full time ako sa iyo? Yun ang interpretation ko talaga sa Romans chapter 12 verse 1 eh. Offer yourself as a living sacrifice to Him, holy and acceptable. This is your reasonable service. So, interpretation ko, full time. Tapos noon, nung ako po ay papasok na po sa trabaho, kasi nagtatrabaho po ako noon, mga panahon kong yun, nakasakay ko sa jeep, biglang parang may udyok sa akin, mag-assign ka na sa job mo. Yun ang pangalawang word na natanggap ko kay Lord. It was impressed. Wala naman ako narinig na tinig, kundi yun ay udyok ng Espiritu Santo. Kaya naman, pagpasok ko sa trabaho, wala na po akong joy at sa aking puso na magtrabaho. At kasinod ko ang Panginoon, at yun lang, ganun lang. Tapos noon, tsaka na sumunod pa iba pa mga instruction ko ng ating Panginoon. Unti-unti. Hindi niya ipinakita yung kabuuan eh. Hanggang sumusunod ka, di ba, sinabi ko po sa inyo mga kapatid, para maintindihan yung kalooban ng Panginoon, kailangan ng obedience eh. Kapag hindi ka sumunod kay Lord, hindi mo na makikita yung kabuuan eh. Kapag hindi mo pinasok yung pinto ang ibinukas sa iyo ng ating Panginoong Diyos, hindi mo na makikita kung ano yung sa kapila. Naintindihan po ba natin yun, church? Kaya mahalaga po yung obedience po, yung pagsunod po sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga dito, ipinapakita dito, ito pa ang sinisigaw ng puso natin mula nang tayo ng born again Christian, na malaman ang kalooban ng ating Panginoon. Okay? Pero ito ang talagang dapat na mangyari sa mga Kristiyano. At gayon din po naman, pangalawa, dito po sa prayer po ni David, na sabi niya, Lord, teach me to do your will. Pangalawa, it declares the fact that God has a will. May kalooban talaga ang Diyos. Okay? At kung makikita po natin dito, sabi nga po ganyan sa salita ng ating Panginoon, hindi lamang ipinapakita dito yung kalooban ng ating Panginoon, kundi maliwanag na ipinapakita din dito na ang Diyos mayroong plano eh. Di ba? Kapag pinag-usapan po natin yung God's will, yung divine purpose ng Panginoon, yung nais ng Panginoon, yung sovereign plan ng ating Panginoon, okay? Sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa creation, maging sa ating mga buhay. Mahalaga po yun na mangyari ang kalooban ng Panginoong Diyos. Amen? Para hindi mo tayo mapahamak, mga kapatid. Di ba? Lalong-lalo na po, yung isa sa mga major decision na ginagawa po ng tao, okay? Yung papasok siya sa buhay pag-aasawa. Hindi minor yan eh. Hindi minor na decision yan eh. Di ba major decision? One of the major decision po na isang tao yan. Naniwala kayo doon? Kasi kapag nagkamali ka, ay para ka lang kumuha ng batong ipinupok sa ulo mo. Hello, church? Are you still here? Okay? So, gusto ng Diyos, malaman mo ang plano niya. Gusto ng Diyos, malaman mo yung layunin niya. Pati sa buhay, pagpasok sa pamilya, mga kapatid. Katulad ng sinasabi ng Biblia, gusto na Diyos, maging mabuti tayo, maging maayos tayo, mapagpala ang ating mga buhay. Sino ang ayaw po sa harapan ng Diyos pagdating po sa puntos na ganoon? Hello? Sino gusto nito mapagpala ang kanyang buhay? Tayong lahat, di po ba? Gusto natin maging maayos ang ating buhay. Okay? Kaya, ang Diyos, nagbibigay po siya ng mga instruction sa atin para maging maayos po tayo. Yung plano niya sa atin, yung layunin niya sa atin, o kaya naman yung gusto niya mangyari sa atin. Okay? Eh, minsan marami nagkakamali. Pagpili pa lamang po, mali na pinili. Sabi nila, humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. Okay? Sasabihin ko sa iyo, humanap ka ng pogi. Kung bakit kayo makatingin sa akin?
Walking Espiritu. Humanap ka ng mahirap. Sasabihin ko sa iyo, humanap ka ng mayaman. Okay na no? Parang pabigat ang tingin nyo sa akin ha. Mayaman sa magagandang katangian. Okay? Mayaman pagdating sa espiritual. Hindi huhungkap. I used to do church. Hanap kayo mayaman. Okay? Hindi yung tukha sa pagdating sa espiritual. Okay? Mayaman sa magagandang katangian. Hindi ka mapapahama. Amen. Di ba? Kaya yung pinapakita, ang Diyos may plano sa bawat isa po sa atin. At yan ang katotohanan na pinapakita po ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, makikita po natin, sabi nga po sa salita ng ating Panginoon, maging ang mga Christian noon, ito po yung sinasabing mga prayer request nila kay Lord. Like for example, Colossians chapter 1 verse 9, for this reason, sabi niya ganyan, according to St. Paul, since the day we heard about it, tungkol sa mga mananampalataya po sa Christian sa Colossus, sabi niya, we have not stopped praying for you. Hindi kami huminto ng panalangin sa inyo, asking, ano po hinihiling po niya? Specifically, that you may be filled with the knowledge of His will. Kailangan mapuspos po tayo ng kaalaman po tungkol po sa kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, in all spiritual wisdom, with insight into His purposes, and in understanding of spiritual things. Kaya nga po, tuwing umaga po, lagi kong prayer kay Lord ay ganito, Lord, let your Holy Spirit continue to control me, Lord. Tulungan po ninyo ako. Yung Holy Spirit, bigyan ako ng wisdom, ng knowledge, and understanding. Maintindihan at maunawaan ko ang iyong kalooban, maging yung mga spiritual things. And sabi ko sa Kanya, help me, Lord, to do your will. Kasi kung minsan, kapag naripin na sa atin yung kalooban ng ating Panginoon, minsan medyo, meron pagtatalo lagi po sa puso natin. Gaganapin po ba ito? Hindi ba ako mapapahama? Okay? Wala kaya akong masasagasaan? Minsan marami tayong tanong. Pero lagi-lagi natin tandaan ito, ang kalooban ng Panginoon Diyos ay mabuti sa ating buhay at kailanman hindi na kasasama po ito. At ito rin po yung magiging mabuti po sa ating kapwa. Amen? Kaya maging ang mga the early church, ang prayer po nila, si Paul, sabi niya ganyan, hindi kami tumitigil ng panalangin tungkol po sa bagay na ito, na laging hinihingi sa Panginoong Diyos, very specific po yung kanyang prayer, na kung saan malaman nila at mapuspos sila ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po naman, mapapansin natin, in Colossians chapter 4 verse 12, sabi ka niya, ito po si Epaphras. Pag pinag-aralan yung buhay ni Epaphras, hindi lamang po servant ng Panginoon. Talagang itong tao ito, mapanalangin na tao. Prayerful po siya. At ang sabi ganyan, he is one of your people, sabi ni Paul, okay, kasama niya, a servant of Jesus Christ. Take note, as he prayed for you, nananalangin sa inyo, para sa inyo. And he asked God to help you to be strong. Sabi po ng salita ng Diyos. Pero sinabi rin po dyan, hindi lamang maging malakas, hindi lamang maging perfecto, he prays that you will know what God wants you to do in all things. No? Yun ang kanyang talagang pinamamanhik lagi po sa Panginoon. Sa makatwid pala, ang panalangin ng mga mananampalataya noon, maging ang mga apostol ng ating Panginoon, nakapokus po sila dito sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At laging ipinapanalangin ito ng mga mananampalataya na ito po ay mangyari. Okay? Kaya nga po, yan ay isang pagpapatibay para po sa atin, isang katotohanan na ang Diyos ay merong kalooban. Naniniwala kayo diyan? At makikita natin, nakapaloob dyan yung plano, yung layunin po ng ating Panginoon. Sino bang tatanggi sa salitang ito? God said in His word, for I have a plan for you, plan to prosper you. Ayaw mo? Hello? Bakit hindi mo kayo makapagod? Plan to prosper you, not to harm you. Bakit tayo minsan nasasaktan?
Kasi hindi tayo pumapasok sa kanyang kalooban. Okay? Sabi ni Lord, hindi kanya sasaktan. Take note. Plan to give you hope and a future. Kayo nung manggagaling ang magandang kinabukasan. Ha? Hindi, sabi nga, magiging mga promotion natin, di ba? Hindi manggagaling yan sa east, west, north, south. Promotion comes from the Lord. Di ba? Walang pwede magbigay sa atin yan kundi ang ating Panginoong Diyos. Wala na po talagang iba. Kaya mahalaga pumasok tayo sa kalooban po ng ating Panginoon para hindi ho tayo masaktan at mapaglaruan po ng dyablo. Maliwanag po kayo mga kapatid. Amen? At gayon din po naman, ipinapakita dyan, sabi nga po ganyan, yung pangatlo, it appears that God is ready. Ito maganda dito isang pagpapatunay na ang Diyos handa niyang ibigay, ihayag yung kanyang kalooban sa kanyang mga anak. It appears that God is ready and willing to reveal His will to His children. Now, tingnan natin ito. Deuteronomy chapter 29, verse 29, secret things belongs to God. May reklamo po ba kayo doon? Gusto po ba ninyong hukayin yun, mga kapatid? Diba? Sikretong bagay para lamang sa Panginoong Diyos ito. Ay maraming humuhukay po niyang mga Christian. Hinuhukay nila yan tungkol sa mga secret things na yan. No? Pero may mga bagay, may mga pahayag po sa Biblia, sekreto, hidden, tago, hindi na natin dapat bang i-interpret at hukayin pa po yun. Kasi, baka maguluhan lamang po yung ating mga isipan. Okay? At nangyayari po talaga ito. Pero, sabi niyang ganyan, but those things which are revealed belongs to us. Ito pinakamaganda dito. Meron talagang inihayag ang Panginoong Diyos na para po talaga sa atin. And to our children. Ibig sabihin, hindi lamang sa iyo, pati kung meron ka mga anak, pati rin po sa kanila. Maging sa iyo mga ina po. That we may do all the words of this law. Pero gusto ko lamang bigyan ng diin dito yung sinasabi kong revealed things belong to us. Diba? Hindi ka mamasaya na kung saan i-reveal ng Diyos sa iyo yung kanyang kalooban. Balik tayo sa tanong. Gusto mo ba malaman ang kalooban ng Diyos? Lagi kayo nagdideclare ng ganito, we are now on the last days. Totoo po yun, hindi ako nagbibiro po sa inyo. Pag pinag-aralan yung eschatology, hairline lamang po ang pagitan. Kabuhok. Kumuha ka ng buhok mo sa ulo mo, tingnan mo yung buhok mo, tapos, ang patingnan ninyo, yung pagbabalik ng Panginoong Diyos, hairline po ang pagitan. Ibig sabihin, anumang oras, pwedeng dumating si Jesus Christ. Anumang oras, pwedeng i-rapture ang church. Anumang oras. Pwedeng maging minuto, pwedeng maging segundo. Walang nakakaalam dito. Ang alam lang ng mga Kristiyano is babalik ang Panginoong Kristo. Pero yung hairline ng pagitan, minsan parang hindi tayo aware tungkol po sa ganitong mga nakikita natin sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran. Alam mo ninyo mga kapatid ko, kahit saan po kayo pumuntang church, ang mga preaching po kayo nagbabago na. At kung mapapansin po ninyo, dahil nga po, inihanda na po ng Panginoon ng kanyang iglesia sa kanyang pagbabalik. Ang tanong, handa po ba tayo roon? Para mangyari na tayo po ay maging kalugod-lugod po sa Diyos, ito yung panahon natin alamin ang kanyang kalooban. At hindi dapat may alam ka lang, dapat isinasabuhay mo yung kanyang kalooban. Maliwanag po ba yun? Kasi hindi naman pwede na sabihin mo kay Lord, Lord, kasi hindi ko nalaman yun eh. O kaya naman sabihin mo na, hindi naman tinuro ni pastor yan sa amin. Lord, alam niyo mga kapatid, hindi man na ituro ito, may pananagutan
kapatid. Naintindihan po ba natin yun? Let me sample, ako po ay nagdadrive. Brother Dennis nagdadrive. Sino mga driver dito? Si brother nagdadrive. Marami nagdadrive dito eh. Pwede mo bang itahilan kapag ikaw ay hinuli sa daan na pasensya ka na eh. Hindi ko alam eh. May batas pala kayo ganito. Pwede ba yun? Hindi po. Ibig sabihin dapat mong alamin. Di ba? Bilang mamayang Pilipino, may batas na dapat mong alamin at dapat mong sundin. Tama? Now, si Lord, pero tayo dapat alamin sa Kanya eh. At hindi lamang dapat alamin ito, dapat mo rin itong sundin. Amen? Klaro po ba yun? Okay, dapat maintindihan po natin yan. So, revealed things belongs to us. Wala kayong pwedeng idahilan dito, mga kapatid. Hindi yung, lalo na, no, yung pagdating sa kalooban ng Panginoon, ako po, Diyos ko. Kausapin niyo si Google. Ang dami yung tanong ninyo, nasasagutin ni Google. Wala na tayong minadahilan ngayon sa panahon na. Hindi katulad ng panahon na kailangan namin kausapin yung likod ng Diyos, kailangan namin tanungin. Ngayon, mga kapatid, si Google sumasagot. Lahat po ba kayo may cellphone? Ha? Lahat po ba kayo may cellphone? Sino walang cellphone? Taas ang kamay. Ibig sabihin, meron kayong lahat. Bakit gusto mo ng bago? Siraya? Okay. Wala tayong may dadahilan. Itong pangalawa, sabi sa Bible, if you need wisdom, nakapaloob din yung will ng Panginoon, ask our generous God. O, pati yung mga lumang cellphone dyan, nagsasabi, kailangan palitan. Pumili kanino? Kay Lord. Okay? And, ito maganda dito eh. Asap tabigin ito eh. And He will give it to you. Ayaw mo? Gusto niya, di ba? Sarap kabigin yung salita ng Diyos eh. Ask our generous God and He will give it to you. Now, sabi niya, He will not rebuke you for asking. O isipin mo natin yun, hindi ka sasansalain ng Diyos sa paghingi mo. Kasi biblically speaking, di ba sabi ni Lord, humingi ka at ikaw ay? O yun naman pala eh. Bakit pag hihingi kayo, nakatingin kayo ng kani-kanino? Kay Lord tayo humingi. Pero, ang pinag-usapan po natin dito ay tungkol sa kanyang kalooban. At yan ay pinapakita po ng Diyos po sa atin. Hindi po maramot si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi maramot si Lord. Okay? Handa niya ibigay yung gusto mo. Sa totoo lamang po, na naaayon sa kanyang kalooban. Okay? Now, pinakita dito, how does God reveal His will? Ito, pinasadahan na ito nakaraan, di ba? Unang-una by His Word. Ang sabi po ni Paul kay Timothy, sabi niya ganyan, according to 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17, sabi niya, you have taught the Holy Scripture from childhood. Kasi mula pa sa pagkabata, naturuan talaga si Timothy. Okay, ng kanyang nanay at ng kanyang lola. Hindi pa nagkakamali po, no? And they have given you wisdom. Paano sa tao magkakaroon ng wisdom? Through the Holy Scripture, sa pamagitan ng Word of God. Sabi kanya, tinanggap niyang salvation sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, pagtitiwala kay Kristo Jesus. Kaya ito na po. All Scripture is inspired by God. Okay, lahat daw po ng kasulatan ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Pero pinag-usapan dito mga kapatid, no, sa bibliology, yung 66 books. Pero pag meron naman kasi pang libro, hindi na ako pinasihan yun. Okay? Tapos, sabi niya ganyan, saan magagamit daw po yung Word of God? Useful to teach us what is true. Ibig sabihin, pagdating po sa doktrina, Word of God. Hindi dapat yung doctrine of men.
Hindi dapat yung tradition. Hindi dapat yung philosophy ng tao. Kundi dapat mangibabaw po salita ng Diyos. Kaya lagi ko binabalik sa ganito Tradition, Word of God. O dapat Word of God. Philosophy of man, Word of God. Superstitious belief, Word of God. Baka may palangang kahukay sa bahay ninyo. At may mga pusa na kakaway-kaway. Mag-alaga na lang po kayo ng pusa na hindi kumakaway-kaway. Kasi may nabibiling ganyan Sabi na, para saan yan? Para daw po makapasok ang swerte sa pamamahay. Word of God, mga kapatid. Walang pwedeng magpala sa iyo kundi ang Panginoong Diyos. Walang pwedeng mag-ayos ang buhay mo kundi ang Diyos mismo. Para mo malalaman ito, alamin ang kanyang kalooban, basahin ang kanyang mga salita. Tapos sinabi rin po dito, useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Kaya nagiging salamin po ito habang binabasa mo ito. Ay, may mali sa akin Meron ka natutuklasan. Nalalaman mo, mali pala ito. Hindi ka makakalakad ng tama kung hindi mo malaman kung ano yung panuntunan tungkol sa tama. At hindi po naman, hindi mo malaman kung hindi mo rin malalaman ang mali. Pag nalaman mo yung mali, huwag mo nang ituloy gawin ito. Gawin mo yung tama na makapagpapabuti po sa buhay ninyo. At ang sabi ko sa Bible, ma-realize natin kung ano yung mali sa ating buhay, itama tayo, sabi, correct us when we are wrong, and teach us to do what's right. At dito po sa verse 17, sabi nga po, inihanda tayo dito, in-equip niya tayo, upang lalo pa po tayo daw makagawa ng mabuti. So itong purpose po sa ating buhay. Kaya po, mahalagang-mahalaga po yung salita ng ating Panginoon Diyos. Pangalawa, by promptings of His Spirit. Sabi po sa John 16 verse 16 verse 13, when the Spirit or the Spirit of truth comes, He will guide you in all truth. Saan niya tayo papatubayan? Sa lahat ng katotohanan, hindi sa mali. He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. He will tell you about the future. Alam mo ninyo, merong sinasabing ministry of the Holy Spirit. Diba? Lagi natin binabalikan ito. He will guide us, He will teach us, He will empower us. Diba? At marami pang ministry ng Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Kaya nga po, napakahalaga tayo dapat submissive tayo nagpapasakot tayo sa Holy Spirit, mga kapatid. At yun nga, sasabihin niya sa atin kung ano yung mga dapat na gawin. At meron pang pangako po dito. According to Isaiah 30 verse 21, if you wonder, sabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos, from the right path, hindi may iwasan minsan may mga nalilito, okay? Kung ano yung daan na dadaanan mo, ito bang kaliwa o kanan? Meron kang maririnig daw po mula sa Panginoon. You will hear a voice behind you saying, ano sinasabi? You should go this way. Here is the right path. Kaya merong udyok ng Espiritu Santo. Pero, ipinakita din dyan sa Romans chapter 8 verse 14, for all who are allowing themselves to be led by the Spirit, they are the sons of God. Pero merong punto sa sinasabi dito, kailangan pahintulutan natin ang Diyos, ang banal na Espiritu Santo na patnubayan niya tayo, pangunahan niya tayo, diktahan niya tayo. Kung ano man yung dapat na lakad natin na gawin natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Naintindihan po ba natin yun? Pag binlock natin yun, hindi na mangyayari yung kalooban ng Panginoon Diyos sa ating buhay. At malabo na maintindihan pa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po ito doon sa sinasabing kailangan Word of God, kailangan yung udyok ng Espiritu Santo. Ang tanong ito, maraming naririto rito papaano mo, Pastor, malalaman ang udyok ng banal na Espiritu Santo? Maraming nagkakamali dyan Paano malalaman?
Paano mo malalaman yung tinig mula sa ating Panginoong Diyos? Okay? Simple lang. Hindi mo makukuha yan doon sa because of the edible voice of God. Yung marahan na tinig ng Panginoon. Malabo po yun. Wala kang babalikan kundi yung Scripture. Na kailanman hindi ko kontrahin ng banal na Espiritu Santo ang salita ng Diyos. Kaya minsan ang magugulat kayo, may mga Christian, nakakita ng vision, tapos doon sa nakita nilang vision, akala nila sa Panginoong Diyos yun, minsan hindi lang talaga sa Panginoon. Walang pambalanse ng lahat na niya, kundi ang Word of God. Naintindihan po ba natin? Kailan tayo, sabi ng Diyos, alam niyo ang salita ng Diyos. Kasi kadalasan po ng mga punto, pagkakating ko kayo, pag pinag-aralan niyo yung origin kung bakit nagsimula ang Iglesia ni Cristo, ito, isa lang ito eh. Isa yung kanilang mga pahayag eh. Islam, Iglesia ni Cristo, Mormon, laki ng simbahan niya dyan, ang ganda oh. Iisang buka bibig nila. Merong angel na nag-minister sa kanila na kung saan may ipinagawa sa kanila. Kaya minsan, nung ako po ay na-invite ng isang kapatiran, hindi ko alam ito, sinetap ako, yung palang araw na yan, bibisitahin siya ng Mormon, yung oras na yon. Tapos, kinontak ako, sabi niya, Pastor, punta kayo sa amin ganitong oras. Abay, pinagharap kami ng Mormon. Nagulat ako, dumating yung mga Mormon. Doon, nakakita na kayo ng Mormon, di ba? Kagagawa po eh. Di ba? Mga foreigner, di ba? Grabe mag-Tagalog. Tatanungin ako sa Tagalog ko eh. Pinag-aralan talaga nila yan. Sabi ko sa sarili ko, balak yata ng kapatid na ito, pagsabungin kami dalawa eh. Para makita kung sino talaga yung totoo. Di, welcome, pagkatapos nag-usap na. Nagpahayag sila. Sila pala, meron pala sila tinatawag na everlasting book. Sabi ko, everlasting. Sabi ko, saan makikita yun? Basta, yun daw ay sikreto na pinahayag ni ng isang angel sa kanilang founder na si Joseph Smith. Yes, sabi ko naman sa kanya, according to the Word of God, binigay ko yung Galatians chapter 1, beginning verse 9, 8 and 9, wala nang ibang libro na ibinigay ang Diyos sa atin. Sabi ni St. Paul, marami lamang nang niligalig sa atin, maging anghel man sa langit na bumaba dito sa lupa, pagkatapos magpahayag sa inyo ng ibang libro, let them be accursed. Sinabi ko yun. Tanong sa akin, are you a teacher? Isip ko, pastor ako, teacher din ako. Sabi ko, teacher ako. Mag-alam mo sila pumalis. Hindi sila nakipag-debate. Iglesia ni Cristo, nako, Jehovah Witnesses, makikipag-debate talaga sa iyo. Lalabas talaga yung mga ugat dito, makikipagsigawan yan. Totoo po yun. This is the reason why nais ng Diyos mag-alam tayo ng kanyang mga salita. Baka mamaya, merong anghel na lumitaw sa inyo, akala nyo anghel, demonyo pala. At sabihin sa inyo, huwag ka nang mag-aaral ng Biblia, huwag mo nang paglingkuran si Kristo. Lagi nating tandaan, si Satan, theologian. Alam niya ang Word of God. Mas bihasa siya kaysa sa inyo. Kaya hindi mo alam ang Word of God, madadali ka niya. Klaro? Amen. Okay, praise the Lord. So yun po dapat natin maintindihan dito, church. Meron sinasabing prompting of the Holy Spirit. Kaya nga itong lately lang eh. Ako, alam ko, wala talaga akong schedule sa kabila eh. Doon sa pinupuntahan ko po ng church, wala talaga akong schedule eh. Ang Diyos naglalagay sa ayos ng lahat ng ito. Hindi ko talaga naka-schedule. Tatayo si Pastor Adam dito, so ako naman, family visit,
sabi ko, punta tayong Batangas, doon na tayo mag-church, sabi ko doon. Magplano tayo, kasi may kakausapin na talaga yung tao. Ngayon, nalaman ni Pastora doon sa Batangas. Sabi niya, Pastor, darating ka pala. Sayang naman kung hindi ka mag-preach. Sabi niya, sige, pwede ba? Ikaw na mag-preach dito, sabi niya. Sabi niya, sige po. Total, ano naman ako. Tapos, nagkaroon kami ng appointment na ganito. Saturday, magkikita kami. Kaya madaling araw pa lamang ko ng Saturday. After ng, ano yan? Yung sunod, Friday yun, di ba po? After ng sunog, kakakagad kami noon, pagkas kinabukasan, alis kami madaling araw. Tapos, doon pala, sa lugar na yun, hindi ko alam na meron pala sila mga invited ng mga missionaries. Halo-halo, may Israelites, may Egyptian. Tapos sa kanila, ang na-destinong babae na Iraqi galing sa Iraq. Nag-minister sa mga tao, may healing ministry. Pinag-pray yung mga tao may sakit, minamatyagan ko lang siya. Tapos, and after that, pinag-preach na ako ng Word of God. Pagkatapos ko mag-preach, tapos na yung gawain, kinausap ko yung mag-asawa. Merong message. Sabi niya, nakita ko na udyok ng Espiritu Santo. Kasi tinanong ko siya nakakita ka ba ng vision nung sinabi mo yung word? Pero sabi niya ganyan, i-confirm ng Diyos sa iyo yung sinabi ko sa iyo. Kaya ginawa ko, pag uwi ko sa bahay, binalikan ko yung mga message na binigay sa akin ni God. Nalaman ko, pangatlo na pala siya nagbigay ng word sa akin tungkol sa ministry. Very personal po ito. At yun nga, hindi lamang sa akin, pati kay Sister Jackie. At kinunfirm ng Lord. Kasi yung unang word na tinanggap ko, galing yun sa convention ng mga workers na pastor. Yung guys, pinaka-main guest speaker, nagsalita sa huling ako ng prayer request sa kanya. Tapos nung pinag-pray kami, merong word na binigay sa amin. Tapos noon, pagkatapos po noon, nakatanggap pa ako ng isa pang word. Sa EGR, Pastor Boy, di ba? Nakatanggap ako doon. Tapos binalikan ko si Pastor Boy, sabi ko, Pastor, nagsalita kayo sa akin. Kasi dinig-dinig ko, boses niya Meron kayong sinabi sa akin, gusto kong maging klaro po sa akin ito, yung word na binitawan niyo sa akin. Then, sabi ko, hindi ako yung Pastor. Sabi ko, hindi naman pwede si Doc Laico Di ba doon si Doc Laico? Kilala ko ninyo. Sabi ko, hindi naman pwede si Dr. Doc Laico. Sabi ko, kayo talaga ng salita. Wala. So, nag-reveal sa akin si God about Samuel. Tinatawag siya ni Lord, akala niya si Prophet Eli. Tapos yung babae, yung nagbigay ng word is, kasi itong lady, nagtatanong ako sa Panginoon, Lord, i-guide mo ako, doon talaga sa gusto mo mangyari sa buhay ko. Isa sa mga prayer request ko po yun. Gusto ko maging klaro talaga At kung naman yung binibili ni Lord, tulungan niya ako maganap ko po yun. Kaya binibigyan ko ng din dito yung sinasabing by promptings of the Holy Spirit. Nagsasalita po talaga ang Diyos sa atin. Ginaguide niya po tayo. Naibigan po ba natin yun? Lalo na kung kayo nalilito kung sinong babae mapapangasawa, lalaki mapapangasawa ninyo. Diba? Hilingin natin ang Panginoon. Kasi marami nagkakamali kahit na mga Kristiyano, di ba? Kailan na mga Kristiyano nagkamali na napunta po sa divorce? Marami kayong kilala, alam? Hello? Marami kayong kilala? Ikaw walang kilala? Alamin ninyo, marami nang nagkamali talaga. Kaya, yung iba, worship leader pa di ba? Nagkamali. Mga writer po ng mga awitin yan, no? Christian song. Kamali. So, hilingin natin kay Lord, tulungan nyo kami para hindi ako magkamali. Kasi sa Satan, on the last days, itutulak kanya sa pagkakamali. At kapag nagkamali ka, aalihin mo yung pagkakamali mo. Totoo po yun. Biblically speaking, sinabi po ni Lord yun, aanihin mo yung pagkakamali mo. Kaya si Satan, tuwan-tuwa ka, may tulak ka, magkamali ka, itutuloy mo.
Kailangan natin ng knowledge and wisdom mula sa Panginoon Diyos para bago tayo magkamali. Amen? Okay, praise the Lord. So yun po yun. Ngayon po, may mga pangako dito ang Panginoon. Condition to know and to do God's will, to do God's perfect will. Unang-una, sabi dito, kailangan teachable ka. Hindi dapat yung, well, alam ko na yan. Ilang beses pinisip, Pastor, hindi. Meron kami tinatawag na progressive revelation. Habang pinapakinggan mo yung Word of God, is nagre-reveal pa sa'yo ng Panginoong Diyos. Minsan nga ako, pag nagpipreach ako, minsan iba yung dating sa mga tagapakinig eh. Ang mahalaga, teachable ka. Pero pag hindi ka nagpaturo, blanco ka na kapatid, magiging hungkab ka. Wala nang darating sa yung kapahayagan pa si Lord. Kailangan puso mo handa ka magpaturo. No? Kaya ako po mga kapatid, no, dumating ako doon sa point na open ako sa evangelical church, open ako sa mga teachings nila, open ako sa mga Baptist. Alam naman din yung Baptist, diba? Medyo mahigpit sila. Eh lalong lalo na, I was born Pentecostal. Full gospel, no? Full gospel. Kaya, hindi ko sinasabing mali, ganito, ganyan, pero open ako. Yung sinasabi ni Paul kay Timothy, rightly dividing the word of truth, dapat dumating tayo sa puntos na ganoon. Tingnan mo kung nararapat mong timbangin. Pero huwag mo namang akusahan, huwag mo namang pababain ng mga Kristiyanong ito dahil lamang doon sa nalalaman mo. Dapat maging teachable po tayo. Umupo po ako sa isang back reform. Umupo po ako sa isang back reform. Tapos, nung time na ako po ay nakahang, hindi naman ako freelancer, pero nakahang ako, pinatap ako ng isang evangelical pastor. So, yun po nangyari sa buhay ko. Kaya minsan tanong ko, ba't nangyayari sa akin ito? Yun pala, merong puso sa akin sa Lord. Kaya minsan may mga pangyayari na tayo, pinapapunta niya sa isang church, hindi natin alam kung ang purpose niya. God, maging blessing ba tayo doon sa kanila? Makatulong ba tayo sa kanila? O paano ba? O sila makakatulong sa atin? Dalawa lang yun eh. Diba? Na ito ay magiging blessing po sa iyo. Makatulong ka sa kanila, blessing. Tulungan kanila, blessing din po. Amen? Kaya ako bukas ako sa mga churches po, mga kapatid. Kaya sabi nga, dapat maging teachable po tayo. At lagi nating tandaan ito, ang lagi tinitingnan ng mga tao, ng mga churches, hindi and knowledge. Oo, may puntos yan, pero lagi tinitingnan nila yung character. Kaya sa mga trabaho, di ba? May alam ka, pero mayabang ka, wala. Bagsak ka na kagad. Sa Panginoon, sa mga churches ngayon, ganun din po. Kung hindi ka teachable, hindi ka submissive, hindi ka nila tatanggapin. Kaya nga nung ako po ay inadapt ng isang pastor na evangelical, sabi niya, aba, sabi niya ganyan, ito hindi mo na hubugin ito, pastor na ito, sabi niya ganyan. Kaya tuwang-tuwa po sila na makakita ng mga alam ba ninyo, ang mga panggagawa, endangered species. Hello. Kung hindi ako nagkakamali, merong pag-aaral sa loob ng isang taon, 1,500 mga pastor nawawala sa gawain ng Panginoon. Kaya po, nangyayari po yun talaga. Kaya nga ang prayer ko, sana dumami pastor. Dumami ang mga magagawa ng Panginoon. Okay. Tingnan mo yung mga katabi mo, baka magagawa yan, baka mag-pastor yan, mag-pastora yan. Tapos magugulat pa kayo ngayon, ha? Magugulat pa kayo ngayon. Diba? May mga doctrine na ganito, no? When it comes to back, alam ko, back lang eh. Lalo yung extreme back, hindi nila pinatatayo ang babae para magpastora. Totoo po yun. Kasi biblically speaking, etc., background, etc., ganito. Sinabi ni Paul yan. Kaya meron pumunta dito eh. Sabi kaya, anong stand mo, pastor, sa mga babaeng tumatayo? Sabi ko, simple lang.
Pag walang tumayong lalaki, hihipo ang Diyos ng babae. Pero dapat tumayo ang mga lalaki. Banggain niyo ako dyan. Sige, banggain ko kayo. Old Testament, Deborah. Walang tumayong lalaki. Umatras. Pinangunahan ni Deborah ang Israelites. Time of resurrection of Jesus Christ. Mga apostle, backslide. Sino nang ginamit ng Lord? Magbigay ng message about resurrection. Hello, sino po? Babae. Kaya ako, stand ko. Pag hindi tumayo ang mga lalaki dito, babae ang tatayo. Hindi mo pwedeng questionin sa Lord. Totoo lamang po. Kakapit ka sa doctrine. Hindi, kailangan ganito, ganito. Kailangan maging teachable po tayo. Nasa last days tayo. Kaya sabi ko nga sa kung walang tatayong babae, ako naman tatayong lalaki, anong gagawin? Pray. Eh wala nga eh. Diba? Kaya choose, handa tayo magpatulog. Tapos, sinabi rito, according to Jeremiah, they pray, we are not able to plan our own. Yun ang katotohanan kasi. Mga plano natin kasi minsan palpak. Kaya nga kailangan talaga natin hilingin sa Diyos. So ano ba talaga yung plano mo na dapat mong tahakin? Diba? Eh kung hindi ka naman teachable, paano sasabihin sa iyo ni Lord ito? Diba? Blabo ka dito. Okay. Kung sabihin naman sa iyo, alam din man ito, kung hindi mo gagawin ito, di ba? Maaaring magpapakita ang gilas ka lang sa simula, pagkatapos pagdating ng araw, mabaliktad ka rin naman pala. Kapit humiling kayo kay Lord, na handaan yung, dapat handaan yung ganapin yung kanyang kalooban talaga. Even Jeremiah, prayer niya, no? Sabi niya, I know, Lord, that our lives are not our own. So we are not able to plan our own course. Wala tayong kakayahan dito. Kailangan natin ng maging teachable kay Lord, kailangan mag-submit po tayo sa Panginoon. Okay? At sabi dito, isa sa mga illustration na ginamit ni Lord, sabi niya, kailangan daw po talagang totally talikuran natin mga kasalanan at maging katulad daw po tayo ng mga bata. Mga bata, teachable eh. Di ba? Mga bata, siguro, ni Sia, talaga naman, tanggap yan lahat eh. Kahit anong tulong mo niya, tatanggapin niya talaga yan eh. Di ba? Eh sa mga Israelites eh, mga Hudyo, 3 years old, tinuturuan na po nila. Yung 2 years old, hinuhubog nila unti-unti yung mga madadaling turo na dapat na ituro. Kailangan maging teachable. Pangalawa, there must be an intense desire to know God's will. Talaga bang yung desire natin, matindi ba yung pagdanais natin malaman kalooban na Diyos? Baka naman hindi naman siguro. Intense desire, mga kapatid, kailangan po natin ito. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Pag hindi, wala kang intense desire, hanapin talaga ito, walang revelation na darating sa buhay mo. Okay? So, sinasabi rito, intense desire to know God's will. Pangatlo, there must be a willingness to do His will. Hindi lamang nalaman mo, kundi dapat gawin mo ito sa buhay mo. Kahit na ano ang nakapaloob dito. Take note, kahit na ano ang nakapaloob mo dito. Naintindihan po ba natin ito? Okay, bigyan ko illustration. Luke chapter 22 verse 42, sabi niya, Father, if you are willing, please take this cup of suffering from me, sabi ni Jesus Christ. Yet, I want your will to be done, not mine. Anong nanaig? Kalooban ng Diyos, hindi kalooban niya. Anong kanyang request? If you are willing, Lord, alisin mo sa araw ng paghihirap. Pero, sa huli, yet I want your will to be done, not mine. May paghihirap eh. Naniniwala ba kayo, church, na si Jesus Christ, nagkatawang tao, okay, naniniwala ba kayo na alam niya na siya ipapako sa krus? Naniniwala ba kayo na merong sakit at hirap siya harapin? Ha?
Okay. Now, tingnan natin isang lingkod ng Diyos. According to St. Paul, sabi niya ganyan ay ganito. Acts chapter 20, verse 22 to 24. But now I must obey the Spirit, sabi ng Biblia. I must obey the Spirit and go to Jerusalem. Okay? Go to Jerusalem. I don't know, sabi niya ganyan, what will happen to me there. Alam mo ninyo mga kapatid, merong nag-prophecy kay Jesus, kay Paul. Yung mga apostles, tapos ang context nito, pati si Prophet Agabo ay nagsabi sa kanya. Kinuha yung kanyang pamikis, ang may-ari ng pamikis na ito, sabi po, kay Apostol Pablo, ay magsasuffer sa Jerusalem. May mangyayari sa kanya doon. Kaya nag-iiyakan yung mga mananampalataya. Sabi niya, Paul, huwag ka nang pumunta ng Jerusalem. Baka mamatay ka doon. Tapos may prophecy pa. Inyo, dalawa ito, may kinonfirm ka agad-agad. Pero sabi ni Paul, kailangan daw po, I must obey the Spirit and go to Jerusalem. I don't know what will happen to me there. I know only, ito lang daw po yung alam niya, that in every city, the Holy Spirit tell me that troubles and even jail wait for me. O tanong, kung alam mo na yung pupuntahan mo kaguluhan, pupunta ka ba? Kung alam mo na ikaw'y mabibilanggo, tanong ko sa iyo, pupunta ka ba? Eh makukulong ako doon, ba't ako pupunta doon? Pero nireveal sa kanya ng Holy Spirit, I know only that in every city, the Holy Spirit tells me that troubles, even jail, wait for me. Ito ngayon sabi niya, I don't care about my own life. At ang sabi niya, the most important thing is that I finish my work. I want to finish the work that the Lord Jesus Christ gave me to do, to tell the people the good news about God's grace. Maraming Christian na kapag inihayag ang kalooban ng Diyos ng pagkakao, kini-question nila si God, kalooban mo ba ito? Ayaw ko ba sabihin ito sa inyo, pero gusto ko sabihin. For example, Diyos, Christian kayo. Kayo ay asin at irosa dito ngayon. Diba? Halimbawa lang, meron isang pangyayari di inaasang mangyayari sa buhay natin. At yun ay kasama sa calling natin. Tapos sa Panginoon. Sabi ko sa'yo. Yung iba kapag namatayan, umakas na kayo. Yung iba kapag meron isang pangyayari, hindi niya maintindihan, umakas na sa paglilingkod kayo. Pero itong taong ito, ang pinakamahalaga sa kanya, hindi yung ano man yung buhay niya, sabi niya, I don't care. Ang mahalaga, to finish the work that the Lord Jesus Christ gave me to do. Nandiyan pa po ba kayo, Diyos? Kaya naalala ko si Guli Desma eh. Kilala yung si Guli Desma? Nasunod yung kanyang business eh. Ano sabi niya? May nag-interview sa kanya. Kahit na masunog kayo ng 10 beses, itatangod at itatangod. Rogers. Mapalad po yung mga pinasunugan dito. Diba? Habang nagdadrive po ako, napapalad. Kasi pumunta kami doon sa Father Dennis. Punta kami ng church. Wala pa ho kami 5 minuto nakakaupo doon. Napatayo na kami dahil tumawag na po yung sila IBC.
sa mga kapatid natin na masunod. So, kaya kami pumunta ng IBC. Doon pa lamang sa daan, pinapagpag ko na po yung mga kapatid natin. Sabi ko, pinakamalaga buhay kapatid. Diba? Amen? Ari-arian lang yan eh. Hello? Okay. Ang mahalaga na kay Lord tayo. Amen? Nalala ko si Kay, nagkikwento na, hirap magturuan ng bahay ngayon. Totoo naman yun, di ba? Totoo po yun. Mahirap po yun. Sabi nga niya, mas maigi pa na bahain ka kesa sumaganda. Totoo po yun. Pero ang pinakamahalaga po sa atin is, ano ba kung nang mangyari? Nakatayo ka, hindi ka natitinag. Amen? Walang tinag na mangyayari sa iyo. Kaya po yung pinapakita, hindi ka hihinto na gawin yung trabaho mo sa Panginoon. Kasi hindi po kasariling trabaho ito. Trabaho ito ng Diyos na pinagagawa sa atin. Okay? Kaya kahit saan ako pupunta, tinatrabaho ko yung trabaho na pinagagawa sa akin ni Lord. Okay? At ako'y binubukas ko lamang po kayo doon sa dapat niyo maintindihan na ito'y trabaho ng Diyos. So dapat makibahagi tayo sa trabaho ito na pinagagawa po sa atin ng ating Panginoon. Naintindihan po ba natin yung mga kapatid? Okay? So yun po yun. At ang pangako naman ng Diyos sa atin, overtime na ako. Pangako naman ng Diyos sa atin, mamadaliin ko na ito ha. Okay? Blessing of knowing and doing God's will. Number 1, ikaw mismo, mapapatunayan mo sa sarili mo, mabibless ka, ito'y sa Panginoon. Okay? May mga revelation pang darating sa buhay mo. Pangalawa, okay? Sabi ganyan, magkakaroon ka ng tunay na kalayaan, no? If you live as I tell you to do, sabi niya, if you live as I tell you to, sabi niya, you will know the truth. Nalaman mo yung katotohanan, and the truth will set you free. In our translation, sabi ganyan, applying the truth will set you free. Knowing and applying. Naintindihan po ba natin yun? Magkakaroon ka ng tunay na kalayaan. Pangatlo, ipinapakita po dito, para ka nagtayo ng bahay mo sa batuhan. Okay? Na kahit anong dumating sa iyo, hindi ka kayang timbagin. Hindi ka kayang pugain. Amen? Okay. Sunod po, James chapter 1 verse 25. Those who put into practice yung Word of God sa kanilang mga buhay, yung kanilang nalaman, they will be blessed in whatever they do. O saan ka nakakita ng ganyan? Pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng gagawin mo. Amen? Kaya po pangako po sa atin, Lord. Kaya mahalaga, sabi nga, knowing, blessing po yung knowing eh. And, mas tayo po magiging mapagpala kung isa sa buhay po natin ang Word of God.